umpisahan na po natin ito, no? Bago po lumagpas at bago po tuluyang makalipas ang unang linggo nito pong bagong taon, mayroon daw pong pagbati, mga kababayan. Ito, yung idol po ng mga DDS, wala pong iba kundi si Senator I. M. Ride Bato de la Rosa. Wow, may pagbati si Senator Bato de la Rosa. Ano sabi dito? Mainit na pagbati po ng Happy New Year sa lahat. Ayan. O ha, biruin mo ha. Dinadaan na lang tayo sa social media. Pero po yung pagiging senador niya, mukhang nakalimutan na ho. Lugi tayo dito sa mamang ito. Bakit ho, mga kababayan? Anak ng putik na yan. Isang buwan na hindi pumasok sa Senado. Yung mga trabaho, yung mga gawain, pati nga po yung pagdepensa sa mga budget ng mga Department of National Defense, pagdepensa sa budget nung mga sinasakupan niya, iniasa na kay Sherwin Gatchalian. O di ho ba, mga kababayan? Wala namang warrant of arrest, pero tago ng tago. Hindi inaatupag, hindi inaayos yung kanyang trabaho sa Senado. Masyadong kabado. Hindi, kayo naman ho kasi, mga kababayan, lagi nyo naman tinatakot kasi si Bato de la Rosa. O ayan, nagkaroon ng daga sa dibdib. Tinubuan ng daga sa dibdib. Akala ko matapang to, sabi ng mga DDS. Yung pala boy tago din. Akala ko ang sabi nito, I am ready, I am ready. O tapos ngayon, hanggang ngayon ho, mga bossing, hindi pa ready, magpakita sa atin. Bumanat na tayo na bumanat. No? Hindi pa natin binasa yung pagbate nung idol ni Sir Benj. Ang sabi dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mainit na pagbati po ng Happy New Year sa lahat. Ma'am Delia Rosario, shoutout sa iyo. No? Nagdadasal din pala sila, no? Kala ko dahil yung kanilang sinusuportahan at dahil yung kanilang leader ay minumura yung Panginoon, akala ko hindi na sila nagdadasal. Sabi dito, dasal po natin ang kaligtasan at kasaganaan ng bawat pamilyang Pilipino ngayong 2026. God bless po sa lahat. Sabi ni Senator Bato de la Rosa. Bato, pasok ka na, malapit na. Kailan ba umpisa ng Senado? Sa A5 na ho, sa Lunes. Resume na ang Senado. Naway makita ka naman namin. Naway yung aming ibinabayad sa tax naman, masulit namin. Aba, biruin mo. Sila sabi nila, pinapakalat ng mga DDS, wala naman daw pong warrant of arrest. Chismis lang daw yung ginawa ni Boying Remulla. At mamaya ho pag-uusapan natin si Ombudsman Remulla. Chismis lang daw yung ginawa ni Ombudsman Remulla na pagpapakalat na may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ang tanong, bakit hindi pumapasok? Bakit hindi lumalabas? Bakit hindi lumilitaw? Chismis lang pala. Wala naman palang patunay. Di ba? Tayo kapag sa eskwelahan natin, naku po kapag kaganyan, na-expelled tayo, lalo na pag umaabot ng isang buwan na hindi ka pumapasok. Pinapatanggal, pinapasipa, pinapakick out tayo kapag ka ikaw ay hindi pumapasok. Lalo na po sa mga trabaho. Hindi ka umattend, hindi ka pumasok, o matagal kang lumiban sa trabaho, lalo na walang pagpapaalam. Naku po, bukod sa walang sweldo, tanggal ka pa niyan. Di ba? Pero ibahin natin si Bato de la Rosa. Isang buwan hindi pumasok bago mag-bakasyon, at eto hanggang ngayon ho, ang ginagawa sa atin mga kababayan pawang pawang pa-social media lang ho. Di ba sabi nyo mga DDS, ang pinagyayabang nyo, chismis lang yung ginawa ni Boying Remulla. Sabi nyo walang tunay na warrant of arrest. Di dapat pinupush nyo na pumasok ito. Dahil kayo din, nagbabayad din kayo ng tax ng bayan. Tapos magngangaw kayo, mag-iiyakan kayo pag itinuloy ni dating Senador Trillanes yung kanyang complaint, yung sa ethics complaint. Di ho ba?
O dapat dito kay Bato de la Rosa, pumapasok na. No? At papasok na pagkatapos nung kanyang bakasyon. Wala eh. Absenero eh. Puro yabang. Kasi naiintindihan ko naman din mga kababayan. Biglang bawi no? Naiintindihan ko naman po yung kalagayan ni Senator Bato de la Rosa. Mga bossing. Bakit kasi ano tawag dito? Kasi nga naman, baka naman aktibo talaga yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Hinihintay lang siya pumasok doon sa Senado. Baka pagkapasok sa Senado, mga kababayan, bigla siyang kordonan. Baka bigla siyang palibutan. Sabi pa naman ni General Torre, mas maraming mga kapulisan ang dapat daw kapag si Bato de la Rosa na yung ire-ready, yung ihahanda mga bossing. Di ba? Mas maraming kapulisan daw po ang ihahanda o ire-ready kay Bato de la Rosa kasi bigla na lang nagtatago eh. Bigla na lang hindi sumisipot sa Senado, mga kababayan. Hindi kagaya nung kay dating Pangulong Duterte, yung mga DDS at si dating Pangulo hindi ready. Nalilito sila. Eto, lito din po hanggang ngayon. Hindi nila alam kung saan ba talaga lulugar. Hindi nila alam kung talaga bang merong warrant of arrest ang isang Bato de la Rosa, mga kababayan. Anyway, mga bossing, no? Ang mangyayari lang naman po dyan kapag ka na-aresto, na iuwi, na idala na si Bato de la Rosa doon mismo sa The Hague. Ang mangyayari lang naman ho dyan, mga kababayan, ay simple lang. Ano po? Magiging masaya si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Magiging masaya ho yan. Ipinangako yan ni Bato de la Rosa sa mga DDS. Di ba? Ipinangako yan ni Tobats doon sa mga taga-subaybay ng dating Pangulo, mga bossing. Paano yan? Dapat kayo din, nagpupush kayo, sinusulong nyo din, mga kababayan. Na si Bato de la Rosa, mga ka-DDS, di ba? Mga DDS, dapat kayo din isinusulong ninyo na si Bato de la Rosa ay magpakita na upang sa ganon, ang dating Pangulo ay mag-umpisa ng maging masaya. Ganon yun. Hindi maintindihan sa inyo. Sabi nyo, gusto nyo na may kasama at gusto nyo na may aalaga kay Tobats, di ba? Ay kay dating Pangulo. Pero wala naman pala. Ngayon mga kababayan, alisin na natin yung pagbate. Pumunta tayo sa good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dito po, sa good news ng ating gobyerno mga bossing. No? Ngayon, dali lang i-share ko lang yung ating live, mga kababayan. Hindi nyo sineshare yung live natin sa gabi.